Gandang hapon Pilipinas, Kevin Morelia. Jeff Lupango, nag-uulat. Alam mo pare, makakaranas tayo ng madalas na pag-ulan dito sa Region 5. Dahilan niya ng bagyong Emong. Ano bang sabi ng bagyong Emong para sa atin? Isa na rito ang baha. Ang baha ay nangyayari sa pagtaas ng tubig ng higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan na ang resulta ay pag-apaw nito sa kapatagan. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan, biglaang pagbuhos ng ulan o thunderstorm, pagkat-ipon ng tubig dahil sa pagbabaha ng mga daluyan ng tubig ay tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Alam mo pare, isa rin sa dahilan natin yung flash flood. Ang flash flood ay rumaragas ng agos ng tubig na may kasamang batik, putik, lupa o bato man na etc. o basura. Mabilis din ang paghinto nito, kaya lang dahil sa mga kanal na nasara ng basura, kaya umaagos sa ating kapatagan. Pumunta muna tayo sa Region 5 para malaman natin ang ilan bahagi na ano. Andiyan si Raimundo, reporter. Ngayon, nandito tayo sa Bicol Region na kung saan maraming pamilya ang nasalanta at marami ding lugar na nasisira dahil sa mga baha at nahulog na mga bato at marami ang nasa hospital na mga namamatay ngayon dahil sa pagkakaano nila. Yan. At marami din sa mga bahay ang nasira at mga ari-arian. Yun. Ito ngayon ang ulat sa weather forecast. Balik sa iyo, Jeff. Salamat Raimundo sa ilang binahagi mo sa amin sa Bicol Region. Jeff, grabe pala yung mga nangyari sa ating kababayan sa Bicol Region, no? Ano kaya mga tips na kailangan nating sabihin sa ating mga kababayan? Andito si Yu para ibigay sa atin ng ilang bahagi para maiwasan ang pagbaha. Nandiyan siya sa Quezon City para ibahagi. Yu, pasok. Tanghali sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Quezon City upang humingi ng tips kung ano mga gagawin upang bago ang baha. Miss, nandito po, ano po yung mga tips upang ano mga gagawin upang bago ang baha? Salamat sa magandang question mo. Kailangan natin gawin, una, alamin natin ang warning system o signal ng ating barangay o munisipyo. Obserbahan natin ang sitwasyon ng lugar at makinig sa mga ulat na mula sa pag-asa. Pangatlo, pakinggan ang opisyal na ibibigay ng mga kagawad na sumasakop sa SONA. Pangapat, ihanda natin ang mga pangunahing pangangailangan natin sa paglikas tulad ng mga damit, tubig, pagkain, gamot, posporo, at anong paman. Itago ang mga mahalagang bagay tungkol na halimbawa ng mga papeles o mga dokumento. Mag-imbak ng malinis na tubig para sa inumin. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center at pinakamalapit na daan patungo sa lugar na ito. Maghintay ng warning system o warning signal na ibibigay ng kagawad tungkol sa paglikas. Kung patuloy ang pagtaas ng tubig, kailangan na natin lumikas bago pa masira ang daan at tulay. Kung may mga halagaman tayong hayop, kailangan natin itong ilagay sa pinakamataas na lugar para hindi sila malunod o mamatay. Bago tayo lumikas, siguraduhin po natin na sarado yung ating bahay o nakasara mabuti ang ating pinto. Yun lang po. Salamat po, Mr. Yu. Maraming salamat. At dadako naman po tayo kay Dayan para alamin kung anong mga dapat gawin bago ang Magandang hapon, dito naman tayo sa bahay ni Radyo Sangar upang alamin ang mga dapat gawin habang may baha. Iwasan ang mga lugar na may tubig ba, lalo na kung hindi nakasiguro at lalo nito. Huwag lumusog o tumawis sa mga tubig na hindi alam ang lalim. Ano naman ang mga dapat natin gawin kapag may dalang sasakyan? Kung may dalang sasakyan at sinabot ng baho, huwag piliting tawilin ang baha, lalo na kung malakas na ang rose nito at hindi makasansa ang lalim. Huwag payagan maglaro ang mga bata sa baha. Huwag langunyan o tawilin ng bangka ang mga
Sinayas. Paano man tayo makasiguro na malinis ang ating mga kakainin? Siguradong tutong dito ang mga pagkain at iwagang marumihan ang mga sirang pagkain. Pakulungan ng tubig bago ipag. Maraming salamat sa iyong impormasyon. Dumako naman tayo kay Miss Grace Onida para sa kanyang ulat kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng baha. Okay, salamat Dayan. Nandito naman tayo sa bahay na magpinsan na si April at Meros upang alamin ang mga dapat gawing paglupa ng baha. Gumamit ng flashlight kapag maling pagkasili ang ginahang bahay. Maging alerto sa mga bagay na maaaring pagsimulan ng tunog. Tiyaking malinis at hindi narumihan ng tubig baha. Igulat sa mga kinauulan ang mga nasirang pasilidad gaya ng poste at kawad ng kuryente. Tubong tubig at iba pa. Siguraduhin masiyasat na mabuti ang isang marunong sa kuryente ang switch ng kuryente. Nabasa at lahat ng gamit na di kuryente bago gamitin muli ang mga ito. Okay, salamat. Balik tayo kay Jeff at Kim. At dito natatapos ang STI News Report. Ako nga po pala ulit si Jeff Lupango. Kevin Morelia. Salamat po.